So we're heading now guys to General Tino. Nahanap kami din ng resort. Kasi nga hindi pa magagamit yung pool. So magre-resort muna kami. Para hindi sayang ang vacation. So we're on our way to General Tino. Actually hindi namin alam kung saan kami maliligo nito. Bali, sinasamantala lang namin yung araw kasi sayang yung lakad namin kung nasa dito lang kami sa bahay. Then yung kapatid ko nag-offer na pwede daw maligo doon sa may ilog, doon sa may camp ng mga sundalo. So para medyo adventure, pupunta kami doon. Pwede din naman daw yung mga bata doon kasi may mga mabababaw lang na part. Yung mga taga Nueva Ecija, tignan nyo nga itong dinaanan namin kasi actually sinunod lang namin yung ways. Nung papunta kami dito sa may kampo ng mga sundalo, parang inabot kami ng mga 3 oras. Pero nung pauwi kami, 1 oras lang, hindi namin alam kung saan kami naligaw. Pero guys, ang gaganda ng mga view dito Kasi syempre sa Manila, puro building na. Dito nakaka-relax yung mga nadadaanan naming views. May mga malawak na palayan, tapos kita mo yung bundok. So hindi ka rin maboboring. Ito guys, hindi ko na alam kung saang part ng Nueva Ecija ito. Basta susunod lang kami doon sa Waze. Tapos sinusundan ko yung bayaw ko na nagda-drive. Ayan. Pero pare-pareho lang kami mga naka-Waze. Papasok na tayo ng Peñaranda. Then ito, pumasok kami ng arko ng Peñaranda. So alam nyo siguro to, no, kung saan itong daan na to. Ang galing dito sa Nueva Ecija, talagang ang daming mga taniman ng palay. Sobrang lawak. Ayan, so dire-diretso lang kami dito. Talagang waste lang yung binabasihan namin. Then ito parang may tulay na white na ewan ko, maiksi lang naman to Isang piraso lang. Doon siya pupuntahan Bye. Dalawa pa nga yun iniwan ko dun So guys, kanina tumigil kami dun sa saglit kasi mali yung nasa map. Tumigil kami dun sa hindi namin alam na place. Pero malapit na kami dun sa puntahan. So yan, dire-diretso pa rin kami ng biyahe pero hindi ko talaga alam kung nasaan lugar na kami dito sa Nueva Ecija. Guys, kung alam nyo, sabihin nyo sa comment section ha. Nakasunod lang kami dito sa kanila. Hindi namin alam saan kami pupunta. Kaya nga. Pero tama naman to. Tama naman. Guys, update ulit ako kami mamaya pag nandun na tayo sa place. Kasi mahaba-habang biyahe pa to. I think. May mga ganito na ako kanina. Ayan guys, hindi ko na alam kung saan kami naglulusot-lusot na neto. Pero based naman dun sa Waze, tama naman yung pupuntahan. Siguro shortcut lang ito si Waze sa mas malapit.
Ayan, nasa unahan namin yung bayaw ko. Tapos isang bayaw ko nasa unahan niya. Yun yung sinusundan rin namin aside from dito sa Waze. Okay guys, so pa on the way na kami dun sa resort. Kinausap ko lang yung one of the owners ba yung tawag. Kasi ito yung view. So ayun guys, pupunta na kami sa may loob ng kampo ng sundalo kasi nandun yung ilog. Then naghingi na rin kami ng permit kasi hindi pala basta-basta pwedeng pumasok doon. Kailangan merong permit. So ayun, kinausap na nila. Then pwede na tayong dumiretso. And ito pa rin yung view. Wala pa rin katapusang mga palayan dito sa may Nueva Ecija. Kala ko po. Kaya nakakapagtaka kung bakit nauubusan tayo ng stock ng bigas, di ba? Then ito, pumasok na naman kami sa parang city. And hindi ko na alam talaga kung saang lugar to. Ayan, sinusundan ko na lang yung bio ko. Guys, kung alam nyo kung saang lugar to, type nyo sa comment section na para magkaroon din ng idea yung mga viewers natin. Ito na yun. Then ito na, dito pala kami papasok. May nakalagay sa arko na Fort Ramon Magsaysay. Pagpasok dito, ang dami ng mga sundalo. Talagang makikita mo sila. Yung mga truck ng sundalo, tapos yung mga parang papractice nila, pinag-exercise nila. Makikita mo dito sa loob. Maximum of Tapos guys, meron ng speed limit dito, maximum of 40 kph. Bawal ka nang lumampas dyan. Then ito, itutur ko kayo dito sa may loob. Maganda rin yung lugar dito, nakaka-relax. Maraming mga puno, tapos yung makikita mo mga barracks. Ayan. So dito kami umikot, papunta doon sa may ilog. Ayan, at nakasunod pa rin kami sa bayaw ko. Medyo rough yung road dito sa may bandang Bukana, pero may mga part na mga sementado naman na. So guys, hindi na ako naglalagay ng background music kasi ang hirap pag nakaka-copyright. Buburahin mo yung video na naman, tapos i-edit mo uli, tapos papalitan mo na naman ng ibang music, tapos nakalagay no copyright, tapos makaka-copyright pa rin. So ayan, enjoyin nyo na lang yung mga views guys na dadaanan natin. Tapos yan dito, medyo rough road pa rin siya. So dire-diretso lang tayo. Ang lawak din dito sa may loob Kala ko pagkapasok mo sa Bukana malapit na, pero malaking lupain pa rin dito kasi takbong tren. kanina pa kami pumasok sa may pinaka-arko. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin namin yung way papunta doon sa may ilog. So iniisip ko kasi may mga barracks ng mga sundalo dito. Paano pag wala silang sasakyan from sa barracks din, kailangan nilang lumabas or umuwi. Paano kaya yun? Sobrang layo ng lalakarin nila. Kailangan talaga dito meron kang sasakyan or meron kang e-bike or motor para mabilis kang makapunta doon sa may labas, doon sa may bandang arko. And ito medyo medyo patag na yung daan, sementado na, so hindi na mahirap. Pero may mga rough road pa rin, may mga lubak-lubak ng konti. Pero at least kahit pa paano medyo sementado na, unlike sa may Bukana na talagang pa siya, lupa pa siya. Biyak-biyak yung kalye. Dahil sa lindol. Yan guys, grabe no. Sobrang lawak talaga dito. Kanina pa kami nang galing din sa may arko. Pero hanggang ngayon, ito papunta pa rin kami doon. Actually,
Kinakat pa namin tong video pero ayan, hinahanap pa rin namin yung way papunta doon sa may ilog. Meron na bang mga nakapasok sa inyo dito? Yung mga taga Nueva Ecija siguro for sure nakakapasok kayo dito guys. Ganito ba talaga ka haba yung yung daan dito? Pero ang sabi kasi nila hindi basta-basta nakakapasok dito. Pag yung mga ordinaryong civilian, kailangan at least may mga kamag-anak ng sundalo or yung mga may mga position or something like that yata. Basta at least yung bibigyan ka ng permit para makapasok dito. Itama nyo ako guys kung mali ako kasi yun lang yung pagkakaalam ko. Pero ang ganda ng paligid dito, ang linis, mapuno, tapos parang mahangin siya. Welcome So, special. hindi siya nakaka-stress. Parang ang sarap mag-relax, ganun. Then ito, papasok na kami sa may multipurpose hall. Ito na yung may malapit na ilog. So, i-check din natin kung safe yung paliguan ng mga bata. Kaya nga. Kasi may mga bata kaming kasama. So, we chose this kasi lagi naman kami naliligo sa dagat. Para may, alam mo yung river adventure. Pero of course, kailangan School of make sure natin yung safety for everyone. Ang ganda ng mga puno dito guys, oh. Ang ganda rin ng kulay ng mga dahon nila. Parang patubo pa lang yung mga dahon galing sa paglalagas. So ayan na guys, kailangan lang naming umikot dun sa may multipurpose hall para makapag-parking kami. Tsaka hinahanap namin kung saan yung entrance papunta dun sa may ilog. Pero ayan, makikita na natin yung ilog ngayon. Napakaganda. Diba? Nakaka-relax. Ang ganda ng paligid. Actually, yung sound ng paligid dyan, may mga ibon. Tapos parang pwede kang mamingwit. So yan, umikot muna kami dyan sa may hall na yan. Tapos sabi sa amin, punta kami doon sa may dulo, so kailangan namin bumalik. Doon kami dadaan sa may medyo masukal yung daan medyo marami, matataas yung mga damo. So hanap lang kami ng parking, tapos maglalakad kami papunta doon sa ilog. Ayan, kayo ba guys, natry nyo na ba dito maligo? Diyan sa ilog na nakita natin kanina. Kasi sabi sa amin kanina, pwede daw maligo dyan. Kaya lang, parang stagnant yung tubig. So, parang medyo malabo siya. So, check namin dun sa may dulo. Dun sa may umaagos na, na parang batis. Kung pwede doon. Para yung mga bata rin, makapaligo rin. Mukha ding malalim kasi dyan, so hindi makakaligo yung mga bata. Ayan guys, diba? Parang ayan siya, hindi siya magalaw. I mean, parang hindi safe paliguan. Pero yun guys, so nakita niyo sobrang ganda, diba? Sobrang nakaka-relax talaga. Lalo pag nakaupo ka lang dyan sa may gilid. Dito banda sa may shed na yan. Tapos muni-muni ka lang. Tapos ito, naglakad na kami. Dito medyo masukal to. So ingat-ingat kayo kasi sabi nila may mga pinakawalan daw na ahas dito. Ilang mga sako. Actually maraming sako ng ahas na pinakawalan dito kasi parang wildlife talaga yung lugar na to. And bawal mo rin saktan yung ahas pag may nakita ka. So talagang doble ingat, especially may mga kasama kang bata. Now, unfortunately, tinignan nila doon sa dulo, tuyo rin yung ilog kasi siguro sobrang init kaya walang mapapaliguan dito. So, ayan, dito muna kami nag-stay dito sa may balsa. Napaka-relaxing naman dito, so okay lang. Ngayon, nag-aantay naman kami ng permit kasi merong swimming pool dito. Papaalam kami kung pwedeng gamitin yung swimming pool. Hindi tayo makapag-river adventure guys, but okay lang, nakakuha na kami ng permit sa may pool. So ayan, bumiyahe na kami dito kasi medyo malayo yung distance from dun sa ilog. Ayan, dito na kami sa may pool area. And sobrang lawak ng parking dito. By the way, may entrance fee to. Hindi ko lang na-check kung magkano. Kasi kapatid ko na yung nag-asikaso. And ito yung pool, sobrang laki.
And dahil nga medyo restricted tong area and yung may mga permit lang yung pwedeng pumasok. Kami lang yung tao nung araw na to. So, Lang to. malinis yung pool kasi walang gumagamit. So, napakaswerte natin today. So, ayan, i-montage ko na muna yung rest ng swimming experience namin dito sa may camp ng mga sundalo dito sa may Nueva Ecija. Guys, the hill is very dark high. So, we're looking what to do from. Yes. What? Wait! Wait! Oh! Marmalade! We have to go down to the toilet. Yes! Mamalaglag ka. Let's go back. Babalik na ako ito. Baby go. So guys, nandito na kami sa resort. And ayun, naglaro na yung mga bata. Kami lang yung tao dito. Kasi limited lang yung pwedeng pumasok dito. So, ayun. Chibi! Ana! Hi, Ana! Hey! Malaglag yung phone eh. Sayang, sinayang mo yung video.
Boy, ano yan? Nandiyan ka. Yung nga, lumabas yung channel. Uy, mabasa yung phone. Sa akin, kanya. Sa kanya yun, binili niya. Kanya to. Nasa siya nakahawak talaga. Oh, sige lang kayo na dun. Chuchu! What? Anong pakay? Anong trip nyo? Gandaan nyo, naka-record kayo ah. Kami naman. Paunahang sumuka ah. Paunahang sumuka. Lunurin si nanay na lang. Dali. Lunurin si nanay. Parang foam, nasipsip niya na yung tubig. Akala ko ba si Kyle aangat? Akala ko aangat si Kyle. Then ito na nga guys, the next day pauwi na kami ng Manila. Dito naman kami dumaan sa may papuntang Arayat. So waste din ang ginamit namin dito guys as usual. Hindi ko na naman alam kung saan part ng
Pampanga to. Basta ang alam ko pa Arayat to, natatandaan ko. Bago And ko ito lang yung mga details ng mga dinadaanan namin. Hindi ko alam kung saan to. Guys, so kung alam nyo, para sa mga viewers natin, malaman nila kung saan to, paki-comment down below. Ito at may parang mahabang tulay siya. And then kitang-kita mo yung Arayat. Bundok ng Arayat. Dito sa dinaanan namin. Ayan. Tapos maganda yung lugar, malawak. Tapos wala masyadong sasakyan. Kasi siguro Wala pang plaka yung motor. umaga pa kami ito or maaga pa kami nang dumaan. Pero parang bagong gawa yung kalsada dito eh. Actually, maraming mga bagong gawang daan dito. Tapos yan, sobrang lapit ng V ng Arayat. So ayan guys, tignan niyo yung bundok. Sobrang ganda ng view. Ayan, tignan niyo habang binabaybay natin itong daan na to. Pero I think Arayat, Pampanga na itong dinadaanan namin natin this time eh. So ayun na nga guys, thank you so much sa pagsama sa aming biyahe and I hope nag-enjoy kayo sa pinuntahan natin at sa mga view na nakita nyo. Ayan, kasi sobrang ganda naman yung mga dinaanan nating lugar. And kung meron kayong mga suggestions kung saang lugar nyo pa gustong makapunta sa pamamagitan namin, just comment down below. Thank you guys! By the way guys, please hit like and subscribe and don't forget to share our video. Thank you so much! Bye-bye!